Sa pambungad na eksena, ipinakilala tayo kay Sebastian Schlenketwohner, isang banayad na teller sa bangko sa Potsdam, Germany. Pakiramdam niya ay nakulong siya sa kanyang boring at ordinaryong gawain sa buhay, ngunit may matinding interes sa ligtas na pag-crack. Kasalukuyan siyang nagre-record ng video para sa kanyang bagong tatag na channel sa YouTube. Sa panahon ng video, ibinahagi niya ang isang mapang-akit na kwento tungkol sa isang kilalang locksmith na nagngangalang Hans Wagner, na gumawa ng set ng 4 na safe na inspirado at pinangalanan sa 4 na opera sa ring cycle na Rheingold, Valkyrie, Siegfried, at Gotthard de Merong. Lumilitaw na idinisenyo ni Wagner ang mga safe na ito sa paraang masisira ng mga ito ang mga nilalaman nito kapag sinubukan ng sinuman na buksan ang mga ito. Nang makumpleto ang huling ligtas na Gotthard de Merong, tinataka ni Wagner ang kanyang sarili sa loob nito magpakailanman. Sa kabila ng pinakamahusay na pagtatangka ng kanyang mga kasamahan na palayain siya, hindi sila nagtagumpay at namatay si Wagner sa loob ng Gotthard. Sa kalaunan, ang ligtas na hindi pa nabubuksan ay itinapon sa karagatan na nagsisilbing kanyang huling pahingahan sa kasalukuyan. Nagpapatuloy ang ilang alingaw-ngaw tungkol sa kinaroroonan ng unang 3 safe, ngunit wala sa mga ito ang sigurado. Nananatili itong isa sa pinakamalaking misteryo sa mundo ng mga tao, o ginagawa lang ni Sebastian ang lahat ng ito para sa mga tanawin. Sa konklusyong ito, ini-upload ni Sebastian ang video sa kanyang channel sa YouTube, ngunit lumalabas na ang kanyang mga nilalaman ay hindi nakakakuha ng anumang pansin. Sa kabila ng pagiging mastermind sa lockpicking, hindi pa niya nababasa ang algorithm ng YouTube. Dahil sa galit, isinara niya ang kanyang laptop at inihanda ang sarili para sa panibagong araw sa trabaho. Nang maglaon, habang nakikipag-usap sa isang bigong customer sa bangko, napadpad si Sebastian sa mga balita tungkol sa biglaang paglaganap ng zombie sa Amerika. Kasabay nito, napansin niyang mala-zombie ang pag-uugali ng taong tinutulungan niya, kaya mabilis niyang tinupad ang kahilingan nito at pinaalis siya. Sa kanyang lunch break, natanggap ni Sebastian ang kanyang unang view at komento sa kanyang kamakailang video sa YouTube mula sa isang hindi kilalang tao. Inaanyayahan siya ng estranghero na ipakita ang kanyang mga kasanayan sa isang partikular na lokasyon, na nagbibigay ng isang address at isang password para sa pagpasok. Naintriga, nagpa siya si Sebastian na bisitahin ang itinalagang lugar sa takdang oras. Pagdating doon, nakatagpo siya ng isang security guard na nagbigay sa kanya ng access pagkatapos makumpirma ang password. Nang makapasok siya sa madilim na bodega, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang ligtas na kompetisyon sa pag-crack kung saan siya ay ipinakilala bilang ika-7 kalahok. Bagamat sa simula ay naguguluhan, si Sebastian ay nangunguna sa bawat pag-ikot at sa huli ay lumabas bilang panalo. Habang nagsasaya ang mga tao para sa kanya, napansin niya ang isang magandang babae na nagngangalang Gwendolyn na nakangiti sa kanya. Dito nabunyag na si Gwendolyn ay isang kilalang magnanakaw na nagsimula sa kanyang buhay ng krimen sa murang edad na 6. May kakayahan siyang magnakaw ng mga alahas at iba pang mahahalagang bagay sa isang kisap mata. Sa kasalukuyan, siya ay isang wanted na kriminal. Kinabukasan, ginawa ni Sebastian ang kanyang nakagawiang gawain nang hindi niya inaasahang makaharap si Gwendolyn. Gwendolyn. Nag-uusap sila sa isang tasa ng kape at inihayag ni Gwendolyn na siya ang nagkomento sa kanyang YouTube video. Walang pag-aaksaya ng oras. Pagkatapos ay dumiretso siya sa punto at inihayag ang kanyang plano na pagnakawan ng 3 safe na ginawa ni Wagner. Gusto ni Gwendolyn na sumali si Sebastian sa kanyang koponan bilang safecracker dahil sa kanyang walang katulad na kaalaman tungkol kay Wagner. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na mayroon silang limitadong window na 76 na oras bago ID commission ang mga safe. Nang marinig ang lahat ng ito, natigilan si Sebastian, ngunit tiniyak sa kanya ni Gwendolyn na ito ang perpektong pagkakataon para takasan niya ang kanyang boring na buhay. Pagkatapos ay umalis siya sa kafe, ngunit hindi bago ibigay ang kanyang business card sa kanya. Sa gabi, nakikita namin si Sebastian na pinag-iisipan ng bagay ng ilang oras. Sa isang banda, sa tingin niya ay masyadong mapanganib ang plano, ngunit sa kabilang banda, gusto niyang maramdaman ang kilig sa paggawa ng isang bagay na labag sa batas. Sa huli, nagpasya siyang pumunta sa huling opsyon, kaya tumungo siya sa ibinigay na address. Pagdating, ipinakilala siya ni Gwendolyn sa iba pang crew, na kinabibilangan ng dalubhasang hacker na ito, si Karina Dominguez, ang getaway driver na si Rolf, at ang gunman na si Brad Cage. Ang koponan ay dumiretso sa trabaho, at inihayag ni Karina ang impormasyon tungkol sa mga safe, na nagpapaliwanag na ang 3 ay pag-aari ng isang bilyonaryo na nagngangalang BLY Tenoka at matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dahil ang koponan ay walang oras na sayangin, sinimulan nila ang kanilang unang heist sa Paris na tina-target ang Rheingold safe. Pagkatapos ay nagbabago ang eksena. Lumipat ang eksena sa aktwal na proseso ng pagnanakaw.
As per their pre-arranged plan, pumasok muna sa bangko si Sebastian at patagang nagtago sa restroom. Sumunod na pumasok si Gwendolyn at humiling ng access sa locker na nakatalaga sa isang maling pangalan. Pagkatapos ay pumasok si Karina para magdulot ng diversion na nakakakuha ng atensyon ng staff palayo kay Gwendolyn. Dahil sa sandaling ito, kinuha ni Gwendolyn si Sebastian mula sa kanyang pinagtataguan at magkasama silang pumunta sa Rheingold safe. Sa pagharap sa maalamat na safe, si Sebastian ay naiwan sa pagkamangha at kinausap niya ito sandali. Ngunit kapag tapos na siya, mahusay niyang sinisimulan ng pag-aayos ng lock at bubuksan ito sa loob ng medyo maikling time frame. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagdiriwang, nagsimula silang magtipon ng pera. Habang nag-aalala si Sebastian tungkol sa pagdadala ng ganoong malaking halaga, ipinaalala sa kanya ni Gwendolyn na ang kanilang layunin ay hindi lamang upang magkamal ng kayamanan, ngunit sa halip ay makamit ang tagumpay ng pag-crack na makamit ang maalamat na katayuan. Sa wakas, gumawa si Brad ng panghuling distraction sa loob ng bangko na nagpapahintulot kay Sebastian na lumabas dala ang pera. Ang matagumpay na operasyon ay nagtanim ng bagong tiwala kay Sebastian at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang pinahahalagahan siya. Sa susunod na eksena, nakita natin ang mga opisyal ng France Interpol na nagtitipon para sa isang pulong kung saan sinusuri ng ahente na nagngangalang Delacroix ang mga detalye ng gintong Rhine. Ang heist ay lumabas na si Delacroix ay walang humpay na hinahabol sina Brad at Gwendolyn sa loob ng maraming taon, ngunit palagi silang nakaiwas sa pagkuha. Sa kanilang pinakahuling engkwentro, malapit nang mahuli ni Delacroix si Brad, ngunit binaril siya ng huli bago tumakas. Napagtanto ni Delacroix na ang mga tripulante ay mayroon na ngayong bagong safecracker at sila ay nagpaplanong puntiryahin ang dalawang natitirang safe, na bibigyan siya at ang kanyang koponan ng dalawa pang pagkakataon upang mahuli sila. Samantala, ang mga tripulante ay nasa kanilang hideout, masayang ipinagdiriwang ang kanilang matagumpay na unang heist. Sa gitna ng kasiyahan, nilapitan ni Karina si Sebastian at inanyayahan itong makipag-date sa kanya, ngunit tumanggi siya dahil sinabing interesado lang siya kay Gwendolyn. Nang marinig ito, bahagyang nagseselo si Karina at nagbubunyag. Na si Gwendolyn ay nakikipag-date kay Brad, ngunit sila ay dumadaan sa isang mahirap na patch sa kasalukuyan. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Sebastian si Gwendolyn at nagsimula ng isang pag-uusap. Nahumantong sa kanila na magbukas tungkol sa kani-kanilang mga nakaraan. Ibinahagi ni Sebastian kung paano ang kanyang pagkahumaling sa safecracking ay nagpahiwalay sa kanya sa ibang mga bata sa kanyang kapitbahayan, habang ikinwento ni Gwendolyn ang kanyang mga pakikibaka sa kanyang mayayamang pamilya at ang kanyang kasunod na desisyon na mamuhay ng nakapag-iisa. Sa kasamaang palad, nakita sila ni Brad na magkasama at naging tunay na galit. Kinabukasan, ang mga tripulante ay dumating sa Prague para sa kanilang pangalawang heist. Na tina-target ang Valkyrie, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, si Delacroix at ang kanyang koponan ay nakarating na doon na nagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad. Pagkatapos ng pag-iensayo ng kanilang plano, pinasok ni Sebastian ang bangko na nakabalat kayo bilang isang peking empleyado, kasama si Karina na nilinaw ang kanyang landas sa pamamagitan ng pag-hack sa sistema ng pagbabangko. Pagkatapos ay iginiya siya patungo sa vault na mahigpit na binabantayan siya ni Gwendolyn. Sa panahong ito, naghihinala ang mga security guard nang makita nilang nawala si Sebastian sa mga kamera. Gayunpaman, nang harapin nila sila malapit sa elevator, magaling silang ibinaba ni Gwendolyn gamit ang kanyang supreme combat moves. Pagkatapos nito, tumuloy ang dalawa patungo sa ligtas, handa nang simulan ang pag-crack. Samantala, naramdaman ni Delacroix na may mali, sa kabila ng hindi niya matukoy ang eksaktong isyu. Naintriga sa kanyang instincts, nagpasya siyang magtungo sa bangko. Gayunpaman, sa pag-abot sa safe, nakagugulat niyang natuklasan na hindi ito naglalaman ng Valkyrie safe. Siya ay galit na nagtanong sa bank manager tungkol dito, at ang huli ay nagpapaliwanag na ang Valkyrie ay inilipat sa ibang bangko para sa kaligtasan. Nangangahulugan ito na si Delacroix at ang kanyang koponan ay napunta sa maling lokasyon. Kaya nang hindi nag-aksaya ng anumang oras, sumakay sila sa kanilang mga sasakyan at nagmamadaling mahuli ang mga magnanakaw. Sa kabilang banda, ang security guard na nakapansin ng mga irregularidad sa CCTV footage ay nag-trigger sa sistema ng seguridad na humantong sa pagsasara ng lahat ng pasukan sa bangko. Pinipilit nito ang mga tripulante na ipatupad ang Plan B bilang resulta. Inaako ni Brad ang papel ng isang nakamaskara na magnanakaw at pumasok sa gusali na pinawalan ng kakayahan ng mga gwardya ng mga tranquilizer upang mabigyan sina Sebastian at Gwendolyn ng karagdagang oras. Nang makita ang kaguluhan, ang isang gwardya ng bangko ay nag-trigger ng alarma na inaalerto ang mga awtoridad at tinatakan ang lahat ng posibleng paglabas. Sa gitna ng lahat ng ito, matagumpay na nakrack ni Sebastian ang Valkyrie, kahit na may ilang nanginginig na sandali. Sa sobrang kaba sa achievement, niyakap niya ng mahigpit si Gwendolyn at halos halikan.
Gayunpaman, ang kanilang intimate moment ay nag-ambala ng komunikasyon ni Karina sa radyo na humihimok sa kanila na magbigay ng update sa status para makalabas si Brad sa bangko. Matapos magbigay ng berdeng ilaw, sinubukan ni Brad na umalis, ngunit binaril siya ng isang gwardya sa balikat. Gayunpaman, nagawa niyang makatakas sa bintana at pumunta kina Rolf at Karina sa getaway van. Maya-maya pa ay lumabas na rin sina Sebastian at Gwendolyn sa bangko. Ilang sandali lang, dumating si Delacroix at ang kanyang team sa pinangyarihan. Ang dalawa ay tumakbo patungo sa naghihintay na van kung saan inabot ni Brad ang isang tulong, hinayla si Gwendolyn sa loob. Gayunpaman, dahil sa selos, pilit niyang itinulak si Sebastian palayo, iniwan siya sa mga pulis. Ngayon, nakita ni Sebastian ang kanyang sarili na hinahabol ng mga pulis kaya mabilis siyang kumuha ng bisikleta at tumakbo para dito. Sa pagmamaniobra sa makikitid na kalye at mga nakatagong sulok ng bayan, sa kabutihang palad ay nakarating siya sa isang tren at ang paghuli kay Aide, ngunit sa kabila ng kanyang ginhawa sa pagtakas at ang kilig sa kanyang mga nagawa. Siya ay nalulula sa isang malalim na pakiramdam ng pagkakanulo. Samantala, sa loob ng van, nagkaroon ng main-itang pagtatalo sina Brad at Gwendolyn. Binibigyang katwiran ni Brad ang kanyang mga aksyon na nangangatwiran na binalak nilang iwanan si Sebastian pagkatapos ng heist. Iginiit din niya na hindi na nila kailangang isagawa pa ang Siegfried heist dahil bilyon-bilyon ang halaga nila. Bilyon. Gayunpaman, si Gwendolyn, na sa puntong ito ay nagsimulang magkagusto kay Sebastian, ay nagalit at nagpasyang umalis sa van. Sinubukan ni Brad na pigilan siya, ipinagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya, ngunit tinanggihan niya ang kanyang mga pagsulong at umalis. Hindi nagtagal, sumama rin sa kanya si Karina at nagpasya ang dalawa na hanapin si Sebastian para makrak nila ang Siegfried ng ligtas. Sa susunod na eksena, umuwi si Sebastian para lamang matuklasan ang mga babaeng naghihintay sa kanya. Ipinapahayag nila ang kanilang paghingi ng tawad sa pagtataksil sa kanya. Ipinaliwanag ni Gwendolyn na para kay Ralph at Brad, ang heist ay tungkol lamang sa pinansyal na pakinabang, hindi katulad nilang tatlo na naudyukan ng pagnanais na maging maalamat na magnanakaw. Kilala sa pag-crack ng mga pag-save ni Wagner, iminungkahi niya na magtulungan sila para sa Siegfried. Sa una ay nag-aalangan si Sebastian dahil natatakot siyang ipagkanulo muli siya ng mga babae, ngunit nang mangako si Gwendolyn na hindi na siya aalis sa tabi niya, pumayag siya. Pagkatapos, ang tatlo ay tumungo sa Street, Moretz, Switzerland, kung saan matatagpuan ang Siegfried sa loob ng isang kasino. Sa pagkakataong ito, pipili si Delacroix ng mas maingat na diskarte na nagpasyang hintayang tumunog ang mga alarma bago lumipat upang mahuli ang mga tauhan ni Gwendolyn. Determinado siyang huwag silang bigyan ng pagkakataong makatakas gaya ng ginawa nila noon. Bilang resulta, nananatiling matyaga si Delacroix at ang kanyang koponan, naghihintay ng buong 8 oras hanggang sa mailipat ang safe mula sa kasino para sa pag-decommissioning. Sa panahong ito, hinarang ng koponan ng Delacroix ang isang radio transmission sa pagitan ni Karina at Sebastian, na nagbubunyag na ang heist ay naka-schedule sa 05:00 AM. Matyaga silang naghintay ng oras at eksaktong pumasok sa lugar sa 05:00 AM para lamang matuklasan na ang nailipat na ang safe 70 minuto mas maaga. Dahil dito, napagtanto ni Delacroix na sinadyang ilik ni Karina ang kanilang komunikasyon upang iliga ang kanyang koponan at na ang safe ay ninakaw na. Sa ibang lugar, nakikita namin sina Gwendolyn at Sebastian na nakasakay sa isang truck na sinimulan ng huli ang proseso ng pag-crack ng safe. Kasabay nito, sina Brad at Rolf ay nasa labas ng kasino na may balak na nakawin ng pera mula sa kanilang dating tauhan. Sinusubaybayan nila ang lokasyon ni Gwendolyn sa pamamagitan ng kanyang telepono at sinimulan siyang habulin. Si Karina, na nasa labas pa rin ng kasino, ay sinubukang pigilan sila, ngunit sa halip ay napapalibutan siya ni Delacroix at ng kanyang koponan. Bago sumuko, bagaman nagawa niyang alertuhan si Gwendolyn tungkol kay Brad. Sa truck, matagumpay na na-unlock ni Sebastian ang lahat ng 7 lock ng Siegfried safe, sa huli ay nabuksan ito. Ito ay nagdudulot ng napakalaking kagalakan para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay sinimulan nila ang pag-iimpake ng pera, ngunit biglang dumating doon si Brad at pinutol sila. Itinutok niya ang kanyang baril kay Sebastian at sinubukang barilin, ngunit sa kabutihang palad ay hindi ito gumana. Ibinunyag ni Gwendolyn na pinakialaman niya ang sandata ni Brad kanina dahil naghinala siyang maaaring makapatay ito ng tao. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang sariling gumaganang baril at kontrolin ang sitwasyon, hawak sina Brad at Rolf sa punto. Sa wakas, pinususan niya ang masasamang tao sa truck bago umalis kasama si Sebastian. Kasunod ng kanilang planong pagtakas, nakarating sina Gwendolyn at Sebastian sa isang bangka. Bago bumaba ng sasakyan, kinakabahang ipinahayag ni Sebastian ang kanyang pagmamahal kay Gwendolyn, kung saan tumugon ito sa pamamagitan ng paghalik sa kanya.
Maya-maya, dumating si Delacre na may hawak na baril. Siya ay naruroon upang ilagay sila sa likod ng mga bar minsan at para sa lahat. Gayunpaman, si Gwendolyn, na nakatutok din sa kanya ng baril, ay tumangging sumuko at nakipagnegosasyon sa opisyal. Iminungkahi niya na isuko niya ang kanyang sarili sa kondisyon na pinapayagan si Sebastian na makalaya. Nag-aatubili na pumayag si Delacre at inutusan ni Gwendolyn si Sebastian na umalis. Tiniyak niya sa kanya na muli silang magsasama-sama at sabay na tutuperan ang Notre Dame kapag siya ay nakalaya. Sa mabigat na puso, umalis si Sebastian sakay ng bangka, determinadong makasamang muli si Gwendolyn sa hinaharap. Ang eksena ay pagkatapos ay lumipat sa ilang oras mamaya kung saan nakita namin si Sebastian ay ang may-ari ng isang locksmith shop na pinangalanang The Gwendolyn. Isang araw, 2 customer ang bumisita sa tindahan ni Sebastian at ipinakita sa kanya ang blueprint ng Notre Dame na nag-aanyaya sa kanya na sumali sa kanilang team para sa huling heist. Bilang tugon, ngumiti lang si Sebastian, hudyat ng kanyang kahandaang lumahok sa huling heist. Mag-follow para sa higit pang mga video tulad